Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Deadline ng filing ng income tax return sa Abril 15, hindi pa lalawigin. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Wala nang extension sa deadline ng pagpapasa ng Income Tax Return o ITR. Ito ang sinabi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner at Attorney Romeo Lumagi Jr. sa panayam nito sa DZRH para sa mga nais humingi ng extension sa pagpapasa ng ITR na matatapos na sa April 15 o sa susunod na linggo. Ayon kay Lumagi, ito ay dahil maaga pa lamang ay kinakampanya na nila ang agad na pagbabayad ng buwis at dahil na-resepto pa na extended hours sa kanilang mga opisina at mga bangko na bukas na hanggang Sabado para sa mga nais magbayad. Paliwanag din ni Lumagi na hindi na kinakailangan pumunta pa ng kanilang opisina ang mga nais magbayad ng buwis dahil maaari na itong i-file online. Pero kung walang kakaya ng isang individual, ay maaari pa rin daw itong pumunta sa mga e-lounge facilities sa kanilang mga opisina. Kung hindi po sila marunong maggawa po niyan, yung online filing, pwede po sila pagpumunta po sila sa aming mga opisina, may mga e-lounges po kami dyan, libre po ang paggamit dyan. Tuturuan po kayo ng aming mga revenue officers para sila po gagabayan po kayo kung paano kayo makakapag-electronically file. Paglilinaw din ng Commissioner na hindi na magbabayad ang buwis sa mga negosyong may taunang kita na hindi lalagpas ng 250,000 pesos pero kailangan pa rin magpasa ng kanilang returns. Paalala pa ng BIR na siguro ay magbayad ng buwis sa tamang oras dahil may kakakibat itong penalty na maaaring ipataw sa hindi makababayad sa April 15. Siguraduhin po natin makapag-file po tayo on time at makapagbayad para maiwasan natin ang mga penalties dahil may kakibat na penalty po yan. May interest na 12% at surcharge na 25% kapag hindi po tayo nakapag-file at nakapagbayad sa tamang panahon. Samantala, nakamonitor din ang BIR sa mga online businesses at maging sa mga online influencers upang matiyak na sila ay rehistrado at tamang nagbabayad ng buwis. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ex-PCSO board member at whistleblower Sandra Camp pumanaw na. Pumanaw ang dating Philippine Charity Sweepstakes Office board member at whistleblower Sandra Camp sa edad na 64. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Macmac ang pagpanaw ni Cam o Sandra Abanyo Martinez Cam nitong April 10, hindi na binanggit pa nito ang sanhi ng kamatayan ng ina. Taong 2020, nang nahaharap ito sa kasong murder dahil sa iniuugnay ito sa pagpatay kay dating Masbate Vice Mayor Charlie Yusen III, subalit ang kaso ay naibasura noong 2023. Noong 2005 ay ibinunyag niya na siya ay isang huweteng baguman bago naging whistleblower na nagbunyag sa mga politiko na tumatanggap ng pera sa sugal. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay itinalaga ito bilang board member ng PCSO. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.